Kung ang pharmacist kayang bumasa ng sulat kamay ng doktor, ang inyong tita kaya magtanong sa doktor. Yung mga iniisip nyo pa lang, tinatanong na natin yan. Welcome po dito sa Botika ni Tita. I am your Tita Maru Pahati Sarne. Ngayong araw na ito, ang pag-usapan natin, biglang sumasakit na ba ang tuhod? Uy, baka naman hindi dahil sa age yan, ha? May iba pang mga dahilan ng pagsakit ng ating tuhod. At ano ang mga solusyon para po sa masasakit na tuhod? Yan po ang tatalakayin natin kasama ang isang orthopedic surgeon. Okay, ngayon po ay kasama natin dito sa loob ng ating studio ang isa pong magaling na orthopedic surgeon mula po sa UST at iba pang mga pagamutan. Wala po iba kundi si Dr. DJ. Dr. DJ Pacheco. Hi, Doc. Hello. Ba't ba naging DJ, Doc? Anong pinanggalingan ni DJ? Yung nickname ng daddy ko kasi Dindi. Kaya DJ din na. Okay, oo. Ang daddy mo ba, doctor din? Hindi. Ikaw ba ang first doctor sa ako family? yung first, yeah. Talaga? Oo. Bakit orthopedic surgery ang napili mo? Well, noon med school ako, parang sabi ko interesting yung topic. Tapos, gusto mo ang boto, ha? Yeah. Gusto ko mag-hands-on opera. So, yun ang ginawa ko. Oo nga. So, yan. Dahil yan ang expertise mo, Doc. Marami ang nagtatanong tukol dito sa pagsakit ng mga tuhod. Dati, inuugnay lang natin yan sa katandaan, sa aging. Pero, ngayon, may mga nakikita na tayong bata pa, ang sakit na ng kanilang tuhod. Ano ba ang mga posibleng dahilan ng pagsakit ng tuhod? Actually tama ka, no. Ang arthritis mas marami ngayon sa mga bata. Ang nagiging dahilan niyan is yung bigat Yung bigat ng mas mabigat na yun ng mga tao So, yun obesity, yun yung isa sa mga causes noon, yung kinakain natin, nagko-cause din ng inflammation, mas lalo nagkakaroon ng episodes ng arthritis. Okay. Ano pa yung mga pagkain na pwedeng maka-inflame? Well, depende kasi din. Yan. So, depende also din kasi kung anong klaseng arthritis. Usually, yung mga inflammatory arthritis, mga gouty arthritis, no? Yung mga sinasabi noon pa na dahil sa aging is yung osteoarthritis, no? Which is, yun na nakikita natin sa mga bata ngayon, no? Pati bata may osteoarthritis? Yeah, because of yung the weight na hindi nakokontrol yung diet, naging mas mabigat sila, so nagkakaroon ng osteoarthritis yun. So, yun. So, ang cause ng gouty arthritis naman yun inflammation is yun mga foods na rich in purine, no? Okay, so nagtataas ng uric acid, mga mani, sardinas, no? Mga karne, yun, laman loob, alcohol, medyo marami. Toma. Yeah, so yun ang nagkakos ng gouty arthritis. Pero bakit ang sabi ng iba, hindi naman talaga totally bawal daw itong mga pagkain na ito. I-moderate lang. Yes, exactly. Pero kasi meron ibang foods na high in uric acid content, no? Okay. Meron mga moderate lang in So let's say yung oatmeal, if you eat it once in a while, hindi ka magkakaroon. Pero kung araw-araw mong thrice a day mo kinakain, tumataas ang uric acid natin sa katawan. Pero lahat ba, Doc, nagkaka-gouty arthritis? Hindi, okay. Depende kasi sa function ng kidney mo. Kung maganda yun paglabas ng uric acid na galing sa kidney mo, hindi ka nagkakaroon. So, lahi-lahi? Lahi, nasa tao, yun, nasa lifestyle. So, So, pwedeng kahit bata pa magka-gouty arthritis? Yeah, actually, usually mga 20s, 30s, nagkakaroon ng gouty arthritis. Yung ba yung mga mahihilig sa mga lamang loob, papaitan? Exactly. Isaw? Kasi hindi naman pwede uminom na walang Pulutan. Alam na alam mo yan, squal. Sisig daw, sisig. Pwede kasi karne. Okay. Too much karne talaga. Yeah, dahil sa purine. Yes. Ang pwede maging sanhi ng gouty arthritis. So, ano ang mga nararanasan ng isang may gouty arthritis, Doc? Bukod dun sa, sabi nila yung big toe daw lagi, yung namamaga. Yeah, yun. Okay, usually ang iba yung presentation ng osteoarthritis sa gouty arthritis. Ang gouty arthritis more of may episodes sila ng pain. Sobrang sakit. After
3 to 5 days, nawawala yung sakit. And then, maulit ulit pag may kinain. Tapos, nagkakaroon ulit ng episode ng sumasakit. So, ang tawag namin dyan is acute episodes ng gout. Okay? Which is, yung time na yun, pag may kinain, tumataas yung uric acid, doon nararamdaman. Okay. Pero may gamot? May gamot, okay? May maintenance na inom. Parang para sa diabetes, sa blood pressure, may maintenance may din yun. maintenance din pala yung may gouty arthritis. Akala ko, parang sandali lang pag namamagalang, tsaka lang iinumin. Hindi. Meron din para sa pamamaga. Usually, let's say magkaroon ng pain, kahit sa osteoarthritis, pag nagkaroon ng pain, meron pain reliever na iniinom. At the same time, yung pain reliever na yun, naglalabas ng uric acid sa katawan, mas mabilis. Okay? And then meron pang maintenance afterwards. Yan yung mga Febuxostat, allopurinol. Yan. Okay. Tapos maintenance na hindi ba makaka-apekto yun sa kidneys mo? Depende kasi kung ano yung function ng kidney mo, no? So, yun ang problem. Pag acute gout, tapos inom ka ng pain medications, pwede magkaroon ng effect sa kidney mo, no? And then if you take it too long talaga. Pero may epekto ba yung gouty arthritis sa mismong buto ng isang tao? Joints, usually. Okay? Kasi pag hindi na ilalabas ng tao yung uric acid, nadideposit yan sa joints. Okay? Nadideposit sa tendon, kaya sumasakit. Pero yan din ba nagiging dahilan kung bakit nagkakadikit na ang mga buto sa tuhod? Well, kasi ang uric acid, number one, nagkakaroon kasi inflammation. Okay. So nakakain pati yung cartilage, nagkakaroon ng nagkiskisan ng buto pagtagal. Pero bukod dito sa gouty arthritis, nabanggit mo yung osteoarthritis. Yes. How is it different from the gouty arthritis? Okay. So, ang osteoarthritis yung sa presentation, kasi ang osteoarthritis is wear and tear. No? Ibig sabihin ng wear and tear, sa kakagamit. No? Kakagamit, kakatagal ng no? And then, ang presentation is more of, initially, hindi masyado masakit, tapos unti-unti sumasakit. Hindi katulad ng gout, biglaan. Pag may kinain, biglaan mamamaga yung paa, ng tuhod, or yung mga mainit. Yes, or yung toes, pwede rin. Tsaka mga knuckles, di ba? Yes, okay. So, ang osteoarthritis? Osteoarthritis, usually pag nararamdaman, pag naglalakad ng malayo, pag pag nakatayo ng matagal. So, usually ganun po ang presentation sa tuhod. Tuhod din ang masakit? Usually tuhod. Pero our arthritis is, it can, usually nasa mga weight-bearing joints eh. So, pwedeng tuhod, pwedeng balakang, pwede sa spine. Okay. So, kung ano sumusuporta doon sa bigat mo. Pero, meron din sa kamay. So, pati paa? Yeah, pati paa meron. Pero more of tuhod sa balakang tsaka sa spine. Dahil nandoon lahat talaga yung bigat mo, lalo na sa tuhod. Kaya yung iba nagtataka, Doc, na yung naglalakad daw sila, bigla na lang nag-i-snap yung tuhod nila at hindi raw sila makahakbang totally. Ganun katindi na, hindi ba yun parang dati pa nangyayari sa kanila na may pain na binaliwala lang nila? O talagang nangyayari yun na bigla na lang na sisingilin ka. Okay. Kung kailan naglalakad ka sa gitna ng daan. Well, ang notion kasi noon was ang osteoarthritis is sa buto lang, no? Ang current ang definition ng osteoarthritis is kasama litid, kasama muscle, no? So kung mahina muscle mo at mas maraming bigat ka sa tuhod, naapektuhan pati yung litid. Okay? And then yung litid, minsan nawawala sa pwesto, natetear, napupunit. Yun ang nagkukos ng parang sinasabi mong snapping or biglaan sumasakit. So yun ang So pag ganun, anong gagawin ng pasyente kapag yun, di na siya makagalaw, di siya makalakad, anong susunod niya na hakbang na gagawin? Okay. Hindi na siya makahakbang. Upo muna. Siyempre, yung bigat kasi, yun ang nagkukos, upo muna siya. No? And then, siguro, afterwards, kung talagang persistent, maganda sana magpatingin sa ortho na. Tapos anong gagawin? Dok, lalagyan ba siya agad ng bakal?
Doon sa kanya? Hindi muna. Siyempre, i-check muna sa x-ray kung no, may mga kami, pag osteoarthritis, depende kung anong kung yung symptoms ng patient, no? Kung hindi naman araw-araw ang at kaya madala sa pain reliever, sa exercise, sa physical therapy, yun ang unang ginagawa, no? Pero kung hindi na, tapos sa x-ray, dikit na yung buto, yun, sinasuggest namin minsan operahan. Minsan, in-injection namin, no? Kung hindi pa naman dikit na dikit. Ano yung injection nyo, Doc? Dalawang klase. May steroid injection and may hyaluronic acid injection, no? Yung steroid injection, yun steroid yun, no? Para mag-decrease yung inflammation, no? Yun, hyaluronic acid, para siyang gel na ipapasok mo sa tuhod, mag-stimulate ng growth ng cartilage, at the same time, magpa-provide ng konting cushion. Pero di ba ginagamit din yung hyaluronic acid sa pampabeauty? Parang ginilalagay doon, cheek filler, initially, yun ang gamit nila. Pero eventually, nakita nila yung benefit siya sa tuhod, sa arthritis. So, yun, nagagamit din. Kung nakakatulong ba yung sabi ng iba, kumain ka kasi ng cartilage ng manok. Yung mga gano'n, di ba? Para daw lumakas daw yung cartilage mo. Totoo ba yun? Nakakatulong nga ba yun? Actually, ang namin is collagen. No? So, yung collagen, which is building blocks ng cartilage, yun ang binibigay namin. Hindi pa actually proven na in oral na ininom na kung talagang effective siya. So, sinasaksak si collagen? Sinasaksak, iniinom din. Okay? Yun, oral na iniinom ng collagen is actually, yun ang widely used sa amin sa orthopedics, no? Pero hindi pa siya talagang proven na nag-work siya, no? So, hindi consistent sa mga studies na siya, nag-work. Although, para siyang herbal na pwedeng ibigay sa patient, no? Okay? Ang isa din, piasclidine, which is avocado oil, no? Talaga, avocado oil? Which is parang ganun din, nag-start yan sa mga beauty, sa skin, and then found out na nakakawala din yun, pain sa mga pasyente. Sa tuhod. So, should everyone take this? Itong collagen capsules or avocado oil? Yeah, well, depende kasi, like I said, wala pong definite na studies na nakakatulong, no? Pero for me, it won't hurt na gagamitin since it's still considered na hindi siya parang herbal na ang dating. So, parang vitamin siya ang dating. So, we use it as that. Oo. Pero kung kunyari, yan nga, dumating na yung punto na nagdikit na pala yung mga buto dun sa tuhod, makakatulong pa ba yung pag-inom ng collagen and avocado oil? Yeah, baka usually hindi na. Talagang either yun nga, yung sinasabi mo na steroid injection, hyaluronic acid injection, pero sabi nila mahal daw yun. Totoo ba? Actually, mas mahal kasi yung hyaluronic acid injection, no? Kasi piniprepare yan Yung steroid kasi dati pa ginagamit natin no? So, hindi mo rin pwedeng forever maasahan itong mga injections na ito. I mean, hindi pwedeng forever mag-depend ka. Hindi lang dahil sa cost, kundi parang pansamantala lang yung solusyon niya, no? For temporary lang, actually. Pero ang pain kasi ng patient, minsan temporary din. Ibig sabihin, let's say, sumasakit, and then after a few years, kung nawawala minsan. No? So, it depends on the patient also. So, mas mabuti ba na bakalan na lang sila? Nakaka-benefit may bakal kung dikit na, kung yung symptoms ng patient. Like I said, ang indication namin na lalagyan ng bakal, yung daily activities na apektuhan na. Yun, yung mga paglalakad, ganyan. Oo, at saka lalo na kung kunyari, yun ang trabaho niya, na maglakad-lakad. Pero pag nalagyan na ng bakal, wala na siyang pain na mararamdaman. Yeah, usually wala ng pain. Although may siguro mga 5% ng mga pasyente, hindi feel na natural yun, yung movement nila. So, yun. Pero tumutupi pa rin yung tuhod. Hindi naman diretso. Oo naman. Pero may screw doon sa mo? Sa buto mo? Na totoo? Okay. Sinisemento. Sinisemento yan. Pero yung cement, hindi yung semento na ginagamit sa bahay. Sa construction. Hindi. Hindi sa bahay ni Squalo. Okay. Ito ay ibang medical na semento. Na, cement. paano? Mag-move pa rin yung yung tuhod kung wala naman siyang parang
screw area. Hindi. Paglagay ng implant, kasi may cement, siya, actually parang pumapasok siya doon. Kasi ang buto natin, hindi siya solid, kumbaga na may spaces pa in between. So, doon yung nilalagay sa space. Doon na pumapasok yung semento. So, parang nakano din siya. Parang nilagyan nyo lang ng bagong feeling. Yeah. Oo. Yan. Feeling. Oo. Pero, yung iba, sabi nila, bakal. Kasi yun ang isip kagad, bakal eh. So, hindi lang pala siya bakal, may semento rin. Yes. Pero may component din talaga ng bakal na inilalagay doon. Yun mismong implant is bakal siya. Implant, okay. Pero para namin, in between ng bone tsaka yun bakal is yun semento. Oo. Pero nire-recommend mo ba, Doc, na magpapayat din muna sila before the operation? Yeah, oo. Before, actually, yung paglagay ng implant is a last resort, no? We try to do everything else before natin lalagyan, no? So, yun, una, exercise, weight loss, no? So, we recommend iba-ibang klaseng exercises also para ma-stimulate ang growth ng cartilage. Yun. Okay. Mahal ba, Doc, yung implant? Medyo. Mahal. Pero sa tulong ng ibang DSWD, PCSO, nakakabawas naman. Okay. Yung mga may dati ng injury, like kunyari, na-aksidente sila sa motorsiklo nung bata pa sila. Tapos, ngayon na medyo nagkakaedad na, posible bang magkaroon ng epekto yun doon sa kanilang buto sa pagtanda at magkaroon silang arthritis because of trauma? Yes, okay. Ang tawag namin doon is traumatic arthritis eh. So, hindi pantay yung, let's say, pag nagkaroon ng trauma, lalo nung bata, nagkaroon ng fracture at apektado yung joint, minsan hindi nagpo-form ng cartilage na tama. Or kahit sinemento? Kahit sinemento. So, yun. So, ang nangyari, mas accelerated yung arthritis na pagtanda. Okay. Oo. Pero may mga pamamaraan ba para maiwasan natin na magkaroon tayo ng arthritis, Doc? Yeah, actually yun, like I said before, exercise, diet, yun natin, Yun usually main armamentarium natin. At walang particular food na like do you have to drink lots of calcium or taking lots of calcium and supplements? Usually ang calcium kasi tsaka vitamin D more of sa osteoporosis, no? Ibig sabihin osteoporosis, marupok yung buto natin. Ang problem sa osteoarthritis is parang napupudpud yung cartilage. So, magkaiba siya, no? Okay? Sinasabi nila sa osteoarthritis, may mga foods na, yun, like I said kanina, yung foods na hindi nagkakos ng inflammation katulad sa gout, yun ang pang-iwas para magkaroon ng arthritis. Pero, eventually kasi, ang natin is yung exercise mo, yung weight mo, ang nagkakos, tsaka yung edad, nagkakos talaga ng risk ng arthritis. Okay. Mamaya alamin natin paano magpapacheck up at malalaman kung meron na tayong panganib ng osteoarthritis at saka osteoporosis na rin. At saka may sinasabing bone density test, di ba? Mamaya po yan sa pagbabalik ng Botika ni Tita. Yan po ang ating DIY. Pwede nyo gawin yan sa bahay. Pero mas mabuti makinig kayo ngayon kay Dr. DJ Pacheco dahil pinag-uusapan po natin kung paano aayusin ang ating sarili, lalo na kung kayo po ay may problema pala sa arthritis. Lahi-lahi rin ba yan, Doc? Namamana ba yan, yung arthritis? Actually, hindi, may gene na talagang nagkukos ng arthritis. Pero, yun, in terms of genetics, hindi pa na-proven. Oo. So, pwede na-acquire mo lang talaga. Okay, nangyari sa'yo dahil dun sa mga pinagagawa mo, pinagkakain mo. Yeah. Okay. And then, talagang arthritis, lahat tayong magkakaroon, no? It's just, iba hindi nagkakaroon ng simptomas ng arthritis. Yun Okay. So, yan, nabanggit mo kanina, Doc, yung tungkol dito sa mga pagkain, no, na dapat iwasan, yung masyado mga purine. Pero,
kailangan ba na lumaklak ka o kumain ka ng napakaraming milk at saka ng mga cheese and everything para lumakas yung mga buto mo? Totoo ba yun? Okay. Oo. Well, tungkol sa ang iniiwasan kasi natin magkaroon ng osteoporosis, no? Ang isa sa mga component na pwede pampalakas ng buto is yung vitamin D tsaka calcium. Kasi vitamin D. Yes, D. So, nagmi-mineralize sa atin buto, no? Pero usually, hindi sa diet nakukuha. Actually, sa sunlight, no? Pero ang problem kasi sa atin mga Pinoy, hindi tayo mahilig sa so, umiwas tayo basta may araw. Yeah, so nagsa-supplement tayo ng no? And then, ang problem kasi lalo na sa mga babae, pag nagme-menopause na, yung hormone natin na nagbibigay ng calcium sa buto, nawawala. Okay, so nababawasan na. So, which is why, nagsa-supplement kami ng calcium tsaka vitamin D. Kasi mas prone sila magkaroon ng osteoporosis, no? So, hindi totoo na ang sabi nila kasi, pag masyado ka raw ma-calcium, magkakaroon ka naman daw ng kidney stones. Pwede, actually. Okay. So, ang tawag namin is hypercalcemia, no? Hindi kaya na ilabas ng Which is why, bago tayo mag-start ng, let's say, hindi naman supplements, ng anti-osteoporotic drugs, minsan nag-check kami ng calcium para Okay? Okay. Dok, yung sinasabi nilang pag-testing sa bones, yung bone density test, paano ba ginagawa yan at para saan ito? Anong sinusukat niya? Okay. Well, by the name itself, bone mineral density, chine-check yung density ng bones natin, no? Dalawang klase yon, no? Merong peripheral na bone mineral density machine, meron din central. Usually, ang peripheral, yun yung mga usually ginagawa sa clinic na mga machine, check lang yung wrist mo kung meron, no? So, usually, doon ang peripheral sa wrist, no? Yung central, mas accurate siya, ginagawa sa mga hospital na malalaki. So, chine-check. Parang CT scan siya? Yeah, parang ganun. Pero, chine-check yun sa hip natin, tsaka sa likod, kung adequate yun buto natin doon. So, yun ang basehan kung ano yung score mo sa bone mineral density. Tinitignan yung katatagan ng buto mo? Yeah, kung so strong pa siya? Yeah, so may parang may equivalent na number yun, no? So less than pag negative 2.5 and above, ang tinatawag na osteoporosis, no? Pero pag less 2.5 to 2, usually osteopenia. Okay, which is before magkaroon ng osteoporosis. Okay. Pero kailangan ba nating lahat yon na magpa-test tayo, yung bone density, bone mineral density test? Okay. Well, kung greater than 50 years old ka, tapos nagkaroon ka ng fracture, which is sana hindi, no? Okay? Usually automatic na tawag doon is fragility fracture. Ibig sabihin nun, pag nagkaroon ka ng fracture ng una, more than mga 6 to 8 months, most likely pwede ka magkaroon secondary fracture, no? And that's because marupok yung buto mo. So, ibig sabihin, pag simple fall na tapos nabalian ka, pwede talagang meron kang osteoporosis, no? At tapos, wala nang paraan para patatagin pa yung buto mo? Well, yun, tulad ng osteoarthritis, exercise, no? Kasi ang ginagawa ng exercise, yung weight mo, yung balance mo, nagsistimulate ng growth ng buto, no? Makikita mo, actually, sa YouTube, may nakita ko, 90 years old na nagano ng bato, no? Kasi yun sa pamagitan ng lang yan. Yeah, because of the stress ng dahil everyday niya ginagawa. Nagkakaroon ng stress yun ang yung stress, nagkakaroon ng stress sa buto. Tumitibay yung buto. Ganun yeah, pala. Pero hindi ko sinasabi. Gawin na. Kaya tagain nyo yung mga bato dun sa inyong bahay. Yeah. So, kanya-kanya rin. Kasi, yung Doc, sabi mo, iba-iba rin yung density ng ating buto Baka mamaya yung iba, hindi naman nila nakakayanan. Pero yung iba, sabi mo nga, continuous exercise, pinapatibay pala lalo. Yeah, because of the weight. Actually, akala ko may problema sa wear and tear. Ito, yan. Actually, yan medyo minsan, ang arthritis at osteoporosis magkaiba kasi ang osteoarthritis prone sa mga malalaki, no? Matatama, no? Ang osteoporosis prone sa mga elderly women na payat.
Talaga? Oo. Okay, because of the weight, yun walang stress sa buto, mas light, yun, mas less ng density nila. So, yun. Okay. Okay, oo. Ang dahil talaga nga mga nagiging problema po ng ating buto, no? Pero ang pinaka-importante lang dyan, magpatingin, di ba? Yes, kailangan ba sa ating yearly check-up, kasama yung buto sa ating patitingnan? Yes, I think isa sa mga dapat yun, lalo na pag more than 50 years old ka na. Kasi prone ka talaga magkaroon ng fragility fracture. Actually, 1 in 3 women greater than 50 years old na naging susceptible sa fragility fracture or osteoporosis. So, yun ang dapat tinitest. Okay. Doc, nung ba sa clinic mo may mga test na ganyan? Actually, sa mga hospitals ko meron, bone mineral density, yung iba kung hindi talagang na-afford, meron mga libre, usually bone screening na nilalabas sa mga ibang hospital. Okay, pero Doc, ikaw kung pupunta ka na ating mga kababayan, saan ka ba pwedeng pa-check upan? Saan pa rin magpa-appointment? Okay. So, meron akong clinic sa UST, meron din ako sa Veterans Hospital, and then meron din ako sa Marikina, St. Vincent, Metro Antipolo, and then also Medical City. Okay? And I also have teleconsult. Ayan, so pwede rin. Via Zoom. Yes po. Kaya Messenger, pwede rin. Yes po. Teka, pero hindi pa tayo tapos, ha? Dahil tatanungin naman natin kay Dr. DJ yung tungkol sa osteophytes, Doc. Bakit merong mga sumusobrang tubo na mga buto doon po sa ating mga buto? Yung iba sabi nila, pag daw tinignan sa x-ray, mukhang may dinosaur. Sa pagbabalik po yan ng Botika ni Tita. Okay, dito po tayo uli sa Botika ni Tita with your Tita Mardung Pahati Sarne and of course Dr. DJ Pacheco. So Doc, yung iba sabi nila, bakit dun sa x-ray ko mayroon ako parang mga sobra-sobra na mga buto dun sa aking spine. Usually sa spine nga yan tumutubo, di ba? At yun yung osteophytes, Doc. Ano ba yan? Saan ang galing? Okay, ang osteophytes actually isang sign ng osteoarthritis, usually sa tuhod meron kaming 4 signs, isa doon, yun osteophytes, At usually nakikita ng pasyente yan sa resulta ng x-ray. May osteophyte, so nagtatanong sila, So basta may osteophyte yun, sign of arthritis, okay? Kasi pag napupudpud yung joint mo, nawawala yung cartilage, nasa-stimulate yung growth ng buto, nagkakaroon ng osteophyte. Okay? Yun, so, hindi yun pwedeng kikilin. Ano gagawin mo Ang sakit daw. Oo. Yeah, well, tulad ng sinabi, hindi, kumbaga, sign ng osteoarthritis yun. So, ang gagawin mo is yun, weight loss, ganun pa rin. Kung ano yung ginagawa sa osteoarthritis, yun ang ginagawa natin. Weight loss, exercise. Pero hindi na mawawala yun, yung mga sumobrang buto. Kasi ang osteoarthritis, hindi talagang walang cure ng osteoarthritis, We can only slow down the progression, ma-prevent yung symptoms. So, yun ang ginagawa natin, isang, lalo na sa mga spine, nakita ng pasyente, na lalo na may back pain, tapos may arthritis sa likod, usually in-advise namin yung exercise, anong klaseng exercise, usually back exercises, core exercises, kung kaya nila, so mga sit-ups, yung back exercises na naka-superman ka. Yun, kung kaya ng pasyente. Pwede, actually, which is core exercises also. Yan, pampatibay ng likod. Kasi pag natibay mo na work mo yung likod mo, nagiging mas nagse-strengthen yung muscles mo sa likod, na-offload yung spine mo. Okay, Pero yun nga, hindi na maaalis kung ano yung mga tumubo na mga extra bones. Hindi talaga maalis pag ando na yun hanggang sa ikaw ihimlay. Yeah. Pero Doc, yung iba sabi nila, bakit hindi pa ako matanda? Pero parang nahuhukot na raw sila, nakukuba na sila.
may kinalaman ba yun sa buto nila? Well, yun parang feeling na nakukuba minsan pa sa posture niyan no? Not necessarily may problem sa buto, kundi yung nakasanayan lang kasi nila. Nasanay nila, tapos nagkakaroon back pain because of mali yung posture. Usually muscle pain yun Okay. So, anong gagawin? Well, pag ganon, syempre, dapat tama yung posture mo. No? Lalo na mga office workers, yun ang usually nangyayari, low back pain. So, dapat tama ang posture mo, tama yung higaan mo. Minsan, yung simpleng masyadong malambot yung higaan, nagkakaroon ng back pain. So, dapat, yung mga usually, kaya lumabas yung mga orthopedic na beds, mas matigas siya, na nakakatulong sa back pain. At saka lumabas din yung mga ergonomic na mga chairs, diba? Para magkaroon ng support yung likod mo. Kasi ang dami nga, dati ang nakikita natin ergonomic na chairs, yung mga ginagamit ng mga jeepney drivers, diba? May nilalagay sila rito sa likod nila, pagsuporta ng kanilang likod. Pero ngayon, pati yung mga, kasi nasa computer na ang tao, diba? Yun ang mga work nila. So yan, bumibili sila ng mga ergonomic chairs, pati yung pang mouse, di ba? Kasi sumasakit naman yung wrist carpal nila. tunnel, Na maaaring kapag tuloy-tuloy na pinabayaan natin yan, yun nga yung wear and tear. Mauwi kayo sa osteoarthritis. May osteoarthritis din itong pwede, wrist natin. nagkakaroon din. Okay. So, hindi lang carpal tunnel syndrome. Hindi lang. Pwede talaga magkaroon. Okay. So, Doc, ano ang maipapayo mo sa ating mga tagapakinig at tagapanood para laging mag-ayos ang kanilang mga buto? Okay. Well, ang unang-una, exercise, no? Maintain mo yun, weight mo, no? Dapat yung BMI, may certain BMI dapat, depending sa age mo, na, Merong BMI calculator sa internet. Yan. So, yun ang co-compute mo, and then yun ang, basehan mo, no? And then tamang posture, wag masyadong pag nasa trabaho ka, wag masyadong nakaupo na, 8 hours na sa harap ng computer, no? So, yun yan tatayo-tayo ka rin at mag-exercise ka. Okay. And then, wag yun mali pagbuhat ng ng gamit. Minsan, yun ang nagkukos din Pag mali ang pagbuhat ng gamit, yun nagkakaroon ng sakit yung likod. Okay. Doc, ito na lang. Medyo controversial. Ano masasabi mo sa mga chiropractors? Palaging actually tinatanong sa akin yan, no? Pag na-interview ako, palaging tinatanong. Okay. Sa akin mga chiropractors kasi, hindi natin mare-recommend or tsaka hindi ko din ma-against na sa kanila, no? Because bago pa lang chiropractor sa Philippines, no? Yes. Okay. Ang problem din, I think bago pa lang yung regulation ng chiropractor dito sa Philippines. So, pero in terms of yung society namin, hindi pa namin masasabi na Philippine Orthopedic Society. Kung i-ma-recommend or hindi, no? Kasi some people get scared, lalo na pag naririnig nila yung nagpa-pop, yung mga buto. Ang sabi naman ng mga chiropractors, gas lang yun. Hindi yan buto. Yun yung ini-insist nila. Okay. Ang problem let's say, pag nag-manipulate, kasi iba yung science ng chiropractor. Ang chiropractor kasi, hindi sila ang inisip nila, pag may nararamdaman ka, it has something to do with the spine. May problems sa spine. So, they manipulate the spine, okay? Ang science kasi ng orthopedics is, at saka rehab, is based on yun talagang science, tibay ng science, no? So, minsan naging problem sa mga chiropractor kung hindi sila talaga well-trained or hindi tama yung training nila, may mangyari sa patient. So, let's say, paralyzed. May kaso na ganun, no? So, yun yun, Kasi syempre, spine yung manipulate. Okay. Which is the same actually sa mga traditional bone setters na tinatawag, ganun din. No? Okay. Pero magkaiba naman bone setters sa mga chiropractor. Iba yun
parang philosophy nila. So, okay. Ano, mga traditional bone setters are also parang natural medicine doctors? Yeah. Okay. So, ganun sila. Oo. Meron pa kang tinatawag. Ano nga ba yung nakalimutan ko letter C? Yung tawag nila sa manipulation na yun. Pero, yun nga, kapag hindi orthopedic doctor na talagang pinag-aralan nyo yung anatomy ng buto, parang medyo, syempre, ingat-ingat din. Yeah. Although, they say it's a science, pero sabi mo, it's very new for us, kaya medyo dapat na mag-ingat din po tayo. Yes po. Hilot, Doc. Hilot. Hilot? Oo, di ba pag napilayan, dinadala sa hilot. Yeah, yun. Isa din meron din kasi mga hilot na, yun, ang problem kasi namin, yun, tinatanong sa amin palagi. Doc, pwede akong magpahingin, lalo mga low back pain or nagkaka-fracture. Ang problem doon kasi, siyempre, pag may fracture, mas sasakit, mas nagkakaroon ng inflammation. Mas delikado. Oo nga. Basta puntahan nyo yung inyong orthopedic surgeon na pinakamalapit sa inyo. At syempre, si Doc DJ, pwede rin naman na makonsulta. Doc, saan uli ang clinics mo? Veterans Hospital, UST, Medical City, St. Vincent Hospital sa Marikina. At pwede rin sa Facebook. Doc, pwede rin sa Facebook. Ano yung page mo? Orthopedics Manila. Orthopedics Manila. MNL? Orthopedics MNL. Orthopedics MNL. Hanapin niyo lang po sa Facebook. Yan po ang page ni Doc na pwede niyo po siyang konsultahin via online. Yes po. Okay. Dr. DJ Pacheco, maraming salamat. Doc. Thank you. At isang pribileyo na nakasama ka namin dito. At syempre mga kaibigan, salamat din sa ating buong team dito po sa Botika ni Tita. Nandyan si Squall, si Jewel, si Nino, at saka si Attorney Ton, ang ating EP. Kaya mga kaibigan, para sa tama ang reseta, dito lang kayo sa Botika ni Tita. I am your Tita Maru Pahati Saine. Bye!